samot mga dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay saglit na tumayo sa ating pong pag-awit sa para sa Panginoon. Tayo po ay manatili sa presensya ng ating Panginoon. Natatandaan ko po kung kami po ay magkasama ni Pastor Lito. Isa po ito sa mga inaawit po namin palagi. Kung alam niyo po ang awitin na still, tayo po ay umawit sa Panginoon at ang comfort ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan sa mga oras po ito. Tayo po, pagkabat ay may kalungkutan, ngunit may kagalakan sa Panginoon, sapagkat ang ating po mahal na pastor ay kapiling ng ating Panginoon. Ito po ay assurance, ito po ay pangako sa sinumang sumumpalataya ay may buhay na walang hanggan sa Kanya nakalaan doon sa langit. Kaya patuloy po tayong awit sa ating Panginoon. Let's sing to you. Here I stand. I am yours, I'm only to
Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Tunay po na agamat ang ating damdamin at kalagayan sa umagang ito ay ramdam ng kalungkutan, mga kapatid. But sabi ng salita ng Panginoon, in good times and bad times, in everything, give thanks to the Lord. At tunay po ng ating Pastor Lito Ranillo ay mas maayos na ang kalagayan. Kaya naman maaaring ang kanyang bilin sa atin ngayon ay kung siya'y maayos ang kalagayan, mas higit ang kanyang kalagayan na kapiling ang kanyang tagapagligtas. Ang maaaring sabihin niya ay ayusin natin ang buhay natin sa Panginoon. At salamat po sa mga awiting ito na nagpapaalala na tunay na ang Diyos ay dakila sa lahat. At naalala ko po, bago po tayo tumawag ng mga ilang magta-testimony sa kanyang mga buhay ng ating pastor dito. Actually, ang pastor dito po ay matagal ko na rin kakilala since childhood sa Lucena Baptist Church. Dinakayanan namin sila ng Ranillo family. Ang bahay na ito ang isa namin tambayan ng kabataan pa namin. At nung ako yung tinawag ng Panginoon na full-time ministry, God called me, and nung dumating po ako ng PMI, Philippine Missionary Institute, si Pastor Lito po at aking tawag namin ay mga daddy. Sila po ay graduating that time at kami po ang mga first year. Talagang hindi matatawaran yung kanyang kakulitan, pagiging jolly. At tunay po na naging isang kalakasan din namin sa Panginoon sila yung panahon namin sa Bible School. Kaya po ako nakagraduate, nung kami po ay nagkakikita-kita palagi. Lagi niya sinasabi na hindi kita papayagang, hindi kita maging kumpare sa isa kong anak. Halos mula nung sa kanyang panganay, pangalawa hanggang sa dulo ay parang nakalimutan mo na ako kung hindi naman. Kaya hindi niya akalain na sa kanya pong mga anak ay, yung aking pong inaanak ay si Junior. No? Yung aking inaanak ay Pastor dito. Kaya salamat sa Lord at sa tuwing nakikita ko kami, talagang hindi matatawaran yung aming pagpapasalamat. At alam na po, ang mga alalahanin natin, mga memories natin sa buhay ng ating pastor dito ay talagang marami tayong masasabi sa kanya. Di po ba? At sa pagkakataong ito ay ating aniyahan ng ilan nating mga kapatid na nais magpakahayag ng kanilang karanasan, mga testimonya na talagang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa buhay ng ating manggagawang pastor dito. Sige po, aking tawagin na kung sino po yung ating mga nakatakda na magsalita sa mga. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Pastor Lito po, minsan pong kabahagi na po sa sa aking buhay. Nang ako po ay nagsisimula pa lamang sa Bible School, ay yung pong library niya bukas sa akin at lagi po akong tumatambay nun dito. Hindi ko po malilimutan na mga alaala kay Pastor Lito ay yung kasama-sama ko po siya sa Bible study at prayer meeting na ginagawa po doon sa mga taga-Mayo Crossing. Nasa po yung mga taga-Mayo Crossing po dito. Ayan, nasa labas siguro. Kaya nakita ko yung ibang mga malalaki na. Alam niyo po, ang pastor dito, sinasabi nga po ito ng marami sa atin, Papa, ang buhay ay masaya, ang buhay ay may kahirapan, may pagdurusa. Ang lagi pong binabanggit ni Pastor Lito ay praise God. At kung mapapansin niyo po, yung punyog na nandito sa may gawing kaliwa ko po, inaakyat ko po niya noon at sinusukitan po ng nyug para magluto po kami ng laing. At yung laing na yun, talaga namang ulam namin sa umaga, ulam namin hanggang gabi. Kinaumagahan, iinitin yun, ulam pa rin namin. Si Pastor Lito po ay mapagtiis at handang maglingkod sa Panginoon. Kahit nga ba na ito po ay ang Pastor Lito po ay naglingkod hindi lamang siya, kasama po ang kanyang pamilya at mga anak. Palakpakan nga po natin ang pamilya po ng Pastor Lito. Saksi po ako rin sa paglilingkod po ng Pastor Lito, kahit yung ginagawa po doon sa tangke, kasama-sama po ako doon. At ilan po sa akin pong libro na nasa ating bahay ay nagmula po kay Pastor Lito. Alam niyo po,
Ang Pastor Lito po ay hindi po nasayang yung kanya pong pamamalagi dito po sa lupa. At kita naman po sa mga narito na naging bahagi po ng buhay po natin si Pastor Lito sapagkat kung wala pong naging bahagi ang Pastor Lito sa ating buhay ay wala po kayo dito. Kaya purihin po ang Panginoong Diyos sapagkat si Pastor Lito ay naging bahagi po ng akin pong buhay at malaki po itong pasasalamat sa Panginoon. Sapagkat ang buhay po natin sa mundong ito ay napakaiksi lang at masaya ang Pastor Lito kung makikita din po na ang kanya pong mga tao na nakasalamuha ay hindi rin masayang ang buhay at mapagamit sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Kaiba niya po yung salitang praise God. Pwede po bang palakpakan ulit natin ng Diyos? Siya tulong kasi po. Nabili na niyo po ay gusto niya masaya. Yan. Kaya tuwing pag-uusapan po namin ang kamatayan, kami ng dalawa habang kami ay nasa higaan, laging namin isinisingit yung pag dumating na yung ganitong sitwasyon. Ang sabi niya ay basta gusto ko kayo ay kung ano yung nakita niyo sa akin, tinuturo ko sa inyo, gawin niyo, ipagpatuloy niyo. At doon ako masaya. Sabi niya gano'n. Tapos, sasabihin ko naman, oy, bakit? Ikaw ba ang mauna? Sabi ko gano'n. Bakit ikaw ba ang mauna? Sabi ko, gusto ko ako ang mauna. Kasi, pag nawala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi niya, bakit naman? Kasi, dito sa paligid niyo, napakaahas. Siya nga, pag nakita niya, doon sa sanga may ahas, sabi niya, pakikuha mo yung tinidor ko. Ay, anong tirador? Tirador. Sabi ko, bakit? Sabi, basta kunin mo. Sabi ko, matatamaan mo ba yun? Kunin mo. Kinuha ko nga yung tirador, ano? Tirador. Yun. At pero mo, natamaan niya yung ulo ng ahas. At uti-uting nagbalaglag. Sabi ko, grabe. Ang yara naman kahapon ng mata mo. Yun po ang nakita ko sa kanya. Sabi ko, grabe. Maliit lang na ba? Pero patay mo yung ahas. Tapos, mga ilang beses kami na pag kami pumunta ng Cavite, kumagat, may ahas sa ilalim ng mga bed. Ano kaya ito? Yung pusa, ay, yung nagagalit. Sabi niya, napapano yung pusa? Galit na galit. Pinaslight niya. Sabi niya, mga anak, takas kayo, takas. Basta kayo sa double bed. Yan. At saka, nakaprepare pa yung kanyang bakal, yung isang bakal, na talagang pinagawa niya parang tinidor siya. Na pag itinusok na yun, ay talagang, talagang sapul niya. At, napatay din po yung ahas na yun. And then, by the time naman, nagaling kami sa Bible study sa Parada, ay, yung manok, magpapangga. Sabi ko, bakit kaya? Sabi niya. Akin na nga ang flashlight. Sabi niya, sabi, kita niya, nililingkisa na ng asin yung manok. Nakayakos doon sa natumbang puno ng sanga. Sabi niya, okay, wait. Sabi niya ganun. May nakahanda rin siyang yung bakal na yung tubo. At naandun yung kawad
na pag sinilong mo yung kanyang ulo, sapol na sapol. Eh talagang napatay din niya eh. Opo, napatay din niya. Tapos, yung ahas na yun, ay inano niya, yung sinukat niya, 9.5 feet. At kinarni po ng kapatid niya. Eh, siyang nakiro yata. Punong-puno yung freezer ng ahas na sawa. So, sarap na sarap sila. Pero ako hindi ako napakain. Sabi ko, yun talaga ang ayaw ko. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi niya, hindi, wala na dyan mga ahas. Napatay ko na lahat. Sabi niya gano'n. Tapos, napakahilig niya mag-alaga ng yung bago siya mamatay ay yung nagbaba yung mga duckling nagsisiw. Sabi, wow, ganda naman. Itsura niya pa, i-video niya pa. Sabi niya, hindi ka mami, hirap ka. Tapos yung meron pa rin mga duckling na yung medyo lumalaki na, ang puputi nila. Tapos nanganak naman yung nagpaampon sa aming aso. Ang puputi din. 3. Pinangalanan niya, Tito Big and Joey. Sino ba dyan si Joey? Itong-itong ako. So, yun po. Yun ang kanyang mga alaala na iwan niya. Na pag pinag-uusapan namin, ay basta, lagi niya kami inihahanda. Lagi niya kami pinapaalalahanan. O mga anak, ganito ang gagawin niyo. Kahit sa pagluluto, tumingin kayo. Hindi habang buhay, kami nasa tabi niyo, ni mami niyo. Mag-aral kayo magluto. So yun po ang kaputihan niya na itinuro niya. Kahit sa paglilingkod, mga anak, kayo ay maglingkod sa Panginoon. Huwag kayong hilingkod. Itong church na ito, sabi niya, hindi ito akin, hindi ko ito pag-aari. Ito pag-aari ng Diyos. Kaya walang sino mang mag-aari dito. Magpagamit lang tayo. Yun lagi ang hamon niya sa church. Kaya, gano'n na lang siya kaportik dito na ipagpatuloy ang mga nasimulan niyang gawain. Kasi ito po, dati ay mga kwarto po ito. Yun lang ang pinakasalas nito. Yung posting yan, may division po yan ng mga kwarto. Tapos may mesa po diyang parang pinagbuhanan na yata. Galing pa yung industry na yung round table. Doon po kami nagsimula ng prayer meeting, devotion, tapos hanggang nawala na po yun. So, may mga bangko na. Doon pa rin kami, nagsimula kami ng worship service. Nang makita niya na, grabe, medyo sumisikip tayo Sabi niya ganun. Kailangan natin baklasin. Babaklasin? Saan ang matutulog ng mga anak natin? Sabi niya, hindi bali. Basta mahalaga. Meron tayong pagtitipunan. Hindi. Nabaklas na nga po. Nagsimula dyan sa pagitan ng binanang yan. Then, tapos tumangkot na ng mga anak ko. Sumikip uli. Sabi niya, kailangan na naman natin baklasin. Binaklas na naman niya. At ito na po yung nangyari dito. So, yun po yung ginawa ng Diyos. Na kahit kami ay nawala man sa isang church, hindi po kami tumigil. Kami po ay nagpatuloy. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Talagang nagtuloy-tuloy ang gawain. Tapos, nung ang isang ninang namin, pastor, ay dumalaw dito, nag-road test po sila ng kanilang kotse. Sabi niya, pupunta kami sa inyo. Malaman niya yung aming kalagayan. Tapos sabi niya, gusto mo ba, pastor, ang pangalan ng church niyo ay pangalan din ng church namin.
gusto namin kayong protektahan. Kasi yung sa kanila ay registered ng SEC. Madali sabi, pumayag po kami. Kaya po siya ay JCRBCF, Jesus Christ, the River of Blessing, Christian Fellowship. Yun po ay matatagpuan sa Ezekiel chapter 12. So, yun po. Doon unti-unti yung dumaloy ang pagpapala ng Diyos at gawain ng Diyos. Hindi man talaguan ng ang iglesyang ito. Pero, kami ay may gawain sa tangke, may gawain kami sa Rizal, sa Mayo Crossing, na minsan naging issue pa rin. Sabi ni Pastor, kaya natin sila, kung saan sila? Wala naman akong langit na pagdadalang sa kanila. Yan. So, yun po, napaka-buti ng Diyos. Pero, yung minimiti ko na sana ako ang mauna, hindi po nangyari. So, marahil ito na yung time na talagang kalooban ng Diyos. At nakita ko yung mga tao na come and go, lahat yun, na-encounter niya yun. Nakausap niya, na-counsel niya, nabahagi na niya ng salita ng Diyos, mga tumanggap sa Panginoon. Kaya minsan yung mga tao na sabi, nandito yun sabi ko, hindi ko na-miss. Pero yun po ay mga nakarating dito, yung mga kaklase ng mga anak ko na minsan ay dito nag-overnight, gumagawa ng mga school activity, nag-overnight sila. Tapos, nagpipilitan lang sila umatin ng Bible study, pero once na si Pastor ang nagsalita, walang hindi tumatanggap sa Panginoon. Kaya yung mga nandito nagpupuntahan kagabi, kalalaking mga kaklase ni Jan, nakarinig po yun ang salita ng Panginoon at tumanggap sa Panginoon. So, ganun po siya katigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos, pagdating naman po sa mga gamit, napakasinit niyo po. Sa akin, basura yan eh. Sa kanya, hindi. Pag itatapon yan, may paggagamitan ako yan. Kahit huwag sirang washing machine. Hindi niya po talaga tinatapon yan. Ganun po siya kasilap sa mga gamit na hindi niya basta-basta. Kasi marunong nga po siya mag-electrical, kaya ganun po siya kasilap sa lahat ng mga gamit. Tapos, yung minsan, ang tagalan nakatambay ng motor. Sabi ko, ano ba itong motor nito? Nakatambay lang dito, sira naman, hindi naman magamit. Nasa isip ko, benta ko na lang ito 1,000. Nung malaman niya, nagagalit sa akin. 1,000? Pambihira. 1,000 lang. Tapos naayos ng isang pinagawa doon sa isang tao. Nasasakyan. Grabe. Sabi ko na, andar pa pala yun. Tapos pinagpaplano ako, ibenta na 1,000. Yun. So, napakarami niya pong plano. Pero, nung siya po ay na-confine, last January, ay at naka-recover siya. Nagpalakas lang po siya ng siguro mga higit 1 buwan lang po. Tapos, after noon, sinabi niya, ang natitira po ng mga araw at mga taon sa aking buhay, ipaglilingkod ko na ito sa sinipon ko na ito sa sayangin. Kaya kung may nakapost man siya na nandito siya sa ganitong gawain, ganitong lugar, ay yun po yung ina-recommit niya sa Panginoon. Sabi niya magandang namamatay na ito ay nasa gawain. Kaysa ito ay namatay na wala ka sa Panginoon. Yung lagi ang sinasabi niya sa amin sa aming pamilya. Kaya ayan, kahit saan ka tumayo dito, doon nakangiti siya. Nakangiti po siya. Kaya napaka-buti niyang tatay sa aming mga anak. Lahat po yan ay makatatay. Makadado po yan lahat ng mga anak ko. At minsan ay manghingi ng baon yung aking anak na lalaki. Sabi niya, punta ka kayo dyan. Isip ko nga, bakit kaya? Lagi na lang kay Jasper, kukuha ng baon. Hindi na lang siya magbigay. Yun lang sa isip ko. Hindi talaga siya pumapayag na hindi bibigay
Yan. Just, anak, ang baon daw ni Angel. Di ako yung nanahimik lang. Yun pala, unti-unti niyang sinasalin yung kanyang responsibility kay Joshua. Sabi naman ni Joshua, minsan gumising siya. Ano ba to? Sabi mo gano'n. Saan ba ako gumigising? Saan ako nalabangan? Para sa bill? Yun. So, mamaya para din niya si Joshua. So, yun po, ang kabutihan na ginawa ng Diyos. At napakalambing din niyang asawa. Grabe. Wala siyang araw na hindi niya ako nayayakap at kinikis. Kahit na ganun yung kanyang kalagayan. Yun. At may time na pag doon siya natulog, ay doon sa kanyang office, ay ibig sabihin kailangan niyang mga hiwa. Ayaw niya mapa-stop po. Kasi alam niya ang pakaramdam niya. Yun. At minsan nga, sabi ko, at ganun ang asawa ko, hindi na ako tinatabihan. At ganun din naman. Ano napapansin ng mga bata? Sabi niya, anak, pagbigyan niyo lang ako. Basta ko lang mamahin. Pag masama ang pakiramdam ko, hayaan niyo ako doon. Kaysa, na-istorbo si mami, ayaw ko ng gano'n. Pag nagigising siya. So, yun po. At lahat ng mga anak, kausap niya, tumatawag sa kanya, napaka-masayahin siya. Tapos kahit malayo siya, pastor, ganito po ang problema ko. Kahit po siya may ginagawa, kahit nagagamas siya dyan sa paligid. At nakakwentuhan niya ang taong yun. Nandun siya, nananalangin siya sa taong yun. Kausap niya, through phone. Ganon po siya. Hihinto siya, saglit. Sige, bago tayo mananalangin. So, salamat sa Panginoon sa mga nandito ngayon. Nare-recognize ko po ang kaputihan ng Diyos sa aking pamilya. Pakitayo nga po kayo. Galing po sa Bailen, Cavite. Para po, nandiyan po aking mga kapatid. Ito po yung aking kapatid na si Pastor Nelson from Alliance Church. Yan po. Si Ate Elma, si Ate Glory. Yung kamag-anak ko po, yung mga pinsan ko na nandito. Yan. Sila po ay gabi na. Kasi ang plano po sana nila ay ngayon sila magbabiyahe papunta dito. Eh sabi ko naman ay, wala na kayong aabutin. Kaya sila iyak-iyak kagabi. Kahit gabi na alam. Yan po yung mga kapatid ko, mga pamangkin. Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nakakaupo na po kayo. At yung ibang mga nandito, taga Mayaw Parada. Yan. Mayaw Parada po. At Tangkiyot Ministry. Ito na po. Yung dating mga maliliit noon. Ito na po. Sir Merrick. Nagtuturo po siya sa Inverga University. At si Jaira. Yan po yung mga bunga ng Tangkiyot Ministry. So, salamat po. At sa mga iba't ibang iglesia na nanggaling, salamat po sa inyong pakikiramay sa aming pamilya. At salamat din po sa pamilya ng asawa ko. Talagang nandyan po sila. Kung makikita, busy po sila araw-araw. Salamat po sa inyo. Hindi niyo po ako. Talagang sinamahan niyo po talaga kami. Salamat sa inyong pagpapagal. Alam kong hindi mababayaran ang inyong mga ginagawa, yung puyat nyo, yung inyong pagluluto, pag-prepare ng pagkain, araw-araw, kung sinong dumating, nandiyan kayo lagi para mag-serve. At salamat din po sa aking, yung pinakapanganay nila Pastor, si Ate Cecil. Salamat din po dahil sa akin po ay kumbaga okay na ako na si Pastor ay ihatid doon sa apartment ni Mayor, pero hindi po siya umayag. Sabi niya, itaas natin ang dignity ni Pastor. Yun. Pero hindi
ko alam, nasa doon, sa pagbabayad ko doon sa sa death certificate, na nabayaran ko pala yung yung may pinabayaran doon eh. Nasa, kasama yung pagsusuotan ni Pastor sa apartment, yun pala ay nakakontrata ng 10 taon. Sabi ko, hindi ko alam, hindi ng bata. May naka-reserve na. So, salamat po sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Amen. At patuloy na binigyan ako ng kalakasan. Harapin ang mga ganitong sitwasyon na akala ko nakikiramay lang ako sa ibang sa ibang mga namamatay. Hindi ko inasahan na ngayon mangyayari ito. Pero salamat sa kalakasan at sa lakas ng loob na pinalalakas niya ako. Paging sa aking mga anak na napaka-suporta din. Mami, kumain ka na ba? Hindi pa. Yung mami, tulog na. Yung ilang araw na po yan. So ako po natutulog na. Kaya salamat sa mga anak ko. Yung iniwan yung bili ni daddy ay ginagawa niyo para sa akin. Love you. I love you sa inyong mga anak. Thank you at pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ano na lang siguro, ang kasunod niya rin naman tayo sa word ng wala. Ano kayo nakachard? Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, praise God. Yan po yung salita ng ating putihing pastor. Yan po yung kanyang mga opening pagbati. So, hindi po tayo narito para sa kasayahan lang at pagpasalamat sa Diyos, kundi narito tayo para ihatid po sa huling hantungan ng ating pong kamanggagawa, si Pastor Angelito Rarillo, na patuloy pong ginamit ng Diyos at hanggang ngayon po ginagamit pa ng Panginoon yung kanyang buhay. Kasama-sama po tayo. Hindi madali ang panahon ito, lalo na sa buong pamilya ni Pastor Lito. Hindi po ito madali, Hindi madali, pero purihin ang Diyos dahil sama-sama nila ito na pagtatagumpayan at pagtatagumpayan. Salamat sa buhay po ng mga anak at ni Ate Mel at bilang asawa. Magpakatatag po kayo sa biyaya po ng Panginoong Diyos. Biyaya at gabi ng Panginoon. Maging sa mga kapatiran sa church na ito, salamat po sa buhay ninyo na kabahagi sa mga kaibigan, kamag-anak. Purihin po ang Panginoon dahil kayo'y narito upang palakasin ang loob ng buong pamilya ng Ranillo family. Sa kabila ng pagsubok na ito, ay masarap na lalahanin yung mga times na kasama natin si Pastor Lito. Masarap alalahanin yung kanyang mga ngiting nakakapawi ng lumbay. Kung kayo po narito sa ito, makikita nyo kanina po habang nag-aawitan, napapangiti rin ako kasi nakatingin po ako sa kanya. Naalala ko yung mga kwentuhan namin, yung mga kwela niya. Ang dami ho niya jokes, ang dami ho niya mga patawa sa buhay. Yung kanyang mga jokes, kakulitan po niya. At maging yung mga payo niya na nakakapagpalakas ng loob. Napakalaking bagay po nun sa buhay ng mga tao. At higit po sa lahat yung kanyang pananampalataya na hindi matatawaran. Bilang pastor, hindi po matatawaran yung kanyang pananampalataya para sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yung kanyang pagmamahal na wagas at tunay. Yung kanyang pagmamalasakit na walang katapusan. Naroon po lahat yung taglay-taglay ng pastor dito. Ang hindi ko po malilimutan, talaga ho siguro hanggang bawian ako ng buhay. Ang hindi ko po malilimutan sa taong ito, siya po yung isa sa nagpalakas ng loob ko kung paano po ako sumunod sa Panginoon. Nung ako po ay nasa Bible school pa, tuwing isang linggo po uwi ako sa bahay pagkatapos po ng Bible school. May mga pastors na nakakasama ako, nakakahalubilo. Pero yung kanya po hindi ko talaga malimutan. Parang gusto ko na kasing sumuko that time. Para bang ang hirap ng kalagayan, ang hirap meron kang 4 na anak, pagkatapos mag-aaral ka. Tapos sila nag-aaral din, yung pangailangan.
Pero alam niyo ba, ang sabi ng mamang yan sa akin? Ang sabi niya sa akin, Brad, tuwing pupunta ka sa school, pagkatapos kapag bumalik ka sa inyo, kapag nakita mo buhay pa yung mag-iina mo, bumalik ka uli sa school. Ganun ang hamon sa akin. Sabi ko, grabe ang hamon ng sa akin. So, tuwing babalik naman ako sa amin sa Dalawigan, eh buhay po yung mag-iina ko at mix ko dito ngayon. Buhay po lahat yung aking mag-iina. Wala akong option kundi bumalik sa pag-aaral. At ganoon po, sa kanya po nagaling yung lakas na yan. So, napakabuti ng Panginoon na mayroon pong pastor dito na ginamit ng Diyos para sa atin. Marahil may iba-iba pong kwento. Ikaw, tayo, ano yung kwento mo na kasama mo ang pastor dito? Ano yung kwento ng buhay mo, yung memory na meron ka with pastor dito? Nawa po, ingatan natin to sa ating puso, manatili luwag yung kanyang mga alaala. At siya naman ay magpapatuloy doon sa buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. So mga kapatid, mga kaibigan, tunay nga po bagamat ang pasulito ay hindi natin kapiling ngayon at andyan po yung kanyang labi na lang. Pero meron po nagsabi, death is never an end, but a to be continued. Yun daw pong kamatayan ay hindi dito natatapos, kundi siya po ay nagpapatuloy. Nagtapos si Pasolito ng kanyang buhay dito sa lupa, ngunit nagpapatuloy doon sa langit, sa piling ng Diyos. Yun po yung kalagayan ng Pasolito. Meron din po nagsabi, the life of the dead is placed in the heart of the living. Yung buhay ng mga namatay ay nasa puso ng mga naiwan, ng mga nabubuhay. So yung memory ng Pasolito, yung kanyang mga alaala para sa kanyang pamilya, mananatiling buhay. Amen po ba? Mananatiling buhay yung mga ngiti ng Pasolito, yung kanyang ginagawa nung siya po'y nabubuhay pa. Si Pasolito, si Pastor Angel ay mananatili sa puso nating lahat. Sabi rin po ng isang sumulat, to live in the hearts of those who love is never to die. Hindi kailanman mamamatay. Hindi mapupugnaw yung pagmamahal na naroon sa puso ng mga naiwan po ni Pastor dito. Namatay man si Pasolito physically, pero mananatiling buhay yung kanyang memory, yung kanyang mga legacy na iniwan. Ako po itong tuwa nung pangalawang gabi ho na nandito ako, yung testimonya ho ng kanyang anak na lalaki na panganay, si Joshua. Sabi niya, itutuloy natin ang gawain dito. So yung succession ay pinakita ng Panginoon sa pamamagitan niya. Inihanda po ng Diyos. So napakabuti ng Panginoon. Pwede din nating alalahanin yung mga mahalaga o mga masasayang time na kasama natin si Pasolito. Magandang ma-recall yung mga paborito niyang pagkain. Marahil habang kasama nyo, kami kapilang ayos na ho, masaya na ho kami yan. Yan, paboritong pagkain, paboritong lugar, paboritong upuan, kung saan siya nakapwesto. Masarap alalahanin yun. Paborito niyang palabas sa TV, paborito niyang programa, marami pa. Marami pa ano bang special para sa kanya. Ngunit higit po sa lahat, naroon yung ating pananampalataya na nasa maayos na siyang kalagayan sa piling ng Panginoon. Yun yung pinakamagandang taglay natin sa buhay natin. Yung ating pananampalataya na si Pasolito ay mayroong maayos na kalagayan. Tayo po ngayon, ang dami po nating dinadaanan sa buhay. Pero si Pasolito nasa maayos na pong sitwasyon. Upang tayo man ay nabubuhay pa sa ngayon, hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo mawala ng pag-asa at maging kaaliwan po sa atin yung karanasan po natin ng Pasolito. So katulad po ng sinasabi ng salita ng Diyos, gusto ko pong saglit nating basahin po ito at basahin ko po sa inyo na magbigay po sa atin ng kaaliwan, kalakasan. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa unang Tesalonica sa kabanata pong 4, talatang 13 hanggang 18. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos.
Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga salitang ito. Kahit sa saglit na manalangin, ang maraming Diyos, maraming pong salamat sa mga salita ninyo. Dalangin namin, ano man po yung ituturo nyo, ikaw magpala at patuloy na gumawa sa aming mga buhay at makita namin yung katotohanan ng magpapalakas ng loob sa amin. Salamat po, ito'y aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Paano magpapatuloy sa kabila ng pagsubok na nawalan ng mahal sa buhay? Lalo na po kay Ate Mel at ang mga anak. Ang sagot ko po dito, magpatuloy na may kapayapaan mula sa Diyos. Magpatuloy na may kapayapaan mula sa Diyos dahil tayo ay, number one, may pag-asa sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kung pangahawakan po natin yung mga promises ng Panginoon, naroon po yung pag-asa. Naroon yung pag-asa na sa kabila ng pagsubok na ito, lilipas. At makikita po natin yung greatness, yung kabutihan ng Panginoon sa ating po mga buhay. So, magpapatuloy tayo na may kapayapaan mula sa Diyos dahil may pag-asa sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pangalawa, may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yung pinapakahalaga. Napakahalaga na katulad po ng pamantayan ng Pasulito, ang gusto niya lahat ng mga tao magkaroon ng pananampalataya doon sa Hesus na kanyang pinagtiwalaan. Doon sa Kristo na nakakaalam ng ating mga buhay. Ang gusto ng Pasulito, maranasan po natin yung pag-asa, yung pananampalataya na mula sa Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo, nagpapatuloy po tayo sa kapayapaan mula sa Panginoon dahil may pagkabuhay na muli ang mga sumasampalataya sa Panginoon. Sabi mo doon, hindi mo tayo mauna. Ibig sabihin, kung tayo at kung dumating ang Panginoon, itong mga huling panahon na to, nauna si Pastor Lito ngayon, pero hindi tayo. Ang sabi mo doon ay bubuhayin muna yung mga namatay. Pagka tayo mga natitira, titipunin sa alapa at sasalubungin ng Panginoon. So naroon yung pag-asa, naroon yung pananampalataya, at ang kasunod po nito, yun nga po, may pagkabuhay na muli ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ang sa huli po, may pagsasamang muli sa pagbabalik ng Panginoon. May pagsasamang muli, magsasama-sama. Yung mga lingkod ng Panginoon. So napakahalagang mga bagay po nito na magpapalakas ng loob sa atin. May pag-asa, may pananampalataya, may pagkabuhay ng muli sa piling ng Panginoon, at may pagsasama-sama sa mga nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. So, sa buong pamilya, tuloy lang po tayo sa buhay, sa biyaya ng Panginoon. Pasalamatan po natin at parangalan ang Panginoon dahil sa buhay ng kanyang lingkod na si Pastor Lito. Napakaganda ho ng kanyang mga panukala sa buhay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos para sa kanyang pamilya at sa iglesia ang pinagkatiwala po sa kanya. At sa akin pong pananaw, sa akin pong pagkaunawa, magandang mga verses din po itong pwede nating magamit po sa kanya. Ito pong nilalaman ng 2 Timoteo. Sabi ito sa 2 Timothy chapter 4 mula po sa 6 to 8. Sabi ko doon, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana.
Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Ito ho ay word ng Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo na pinapahayon sa kanyang mga lingkod na nagpapatuloy sa paglilingkod. Tulad ni Apostol Pablo na sumulat nito, yung past, present, and future, makikita po natin. Ito po si Pastor Lito, pinagbuti ang pakikipaglaban sa buhay bilang lingkod ng Diyos. Hindi exempted sa mga pagsubok. Hindi po perpektong pastor, pero maganda. Itong kanyang pakikipaglaban sa buhay na ito, ginawa po niya ng mahusay sa biyaya ng Panginoon. Yun yung kanyang past. Yung present po niya, sabi doon, dumating na yung right timing ng Lord para umuwi na po siya sa Panginoon. Sabi siguro ng Lord, anak, ayos na. Tapos na yung part ko niyan. So makikita ko natin yung date ng pagkamatay niya. 7/7. Tapos 7, sino ba po sa Facebook? Yung 2023, pag inad mo rin ay 7 pa rin. So tatlong 7 po yung lumabas. Yung perfect number na pusay talaga dito sir. Pusay talaga yan yung timing ng Panginoon sa kanya. Pinagbuti yung pakikipaglaban sa buhay bilang lingkod ng Panginoon. Dumating yung right timing ng pag-uwi sa Panginoon. And then yung future. May korona ng pagtatagumpay mula sa Panginoong Diyos. May reward mula sa Panginoon. Hindi ba natin palakpakan si Lord dahil doon? Mayroong kabutihan na pinaranas ng Panginoon sa buhay ng Pastor Lito para maging daluyan siya ng kabutihan ng Panginoon. Natapos ni Pastor Lito yung lakbayin sa tulong ng Panginoon, siya ay graduate na. Congratulations sa pamilya. Nakapagtapos na kayo. Graduate na ho, Pastor Lito. So maganda ho na yung word narinig na niya ho, marahil. Well done, good and faithful servant. Marahil yun na po yung kanyang word na narinig sa ating Panginoon. So sa kabila nito, nawa po maging inspirasyon sa ating buhay ang ginawa ni Pastor Lito. Yung ulit ko, hindi perfecto, pero nagpatuloy at natapos na matagumpay sa biyaya ng Panginoong Diyos. Natapos po niya ang kanyang tungkulin para sa kanyang pamilya, na una niyang ministry. Yun po yung una niyang ministry, yung kanyang pamilya. Nagampanan niya yung kanyang tungkulin sa kanyang komunidad, nagampanan niya yung tungkulin sa kanyang iglesia, ang pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. At ang lahat ng ito ay patuloy na legacy na binigay ng Panginoon para sa kanya. So tayo pong nabubuhay pa, magpatuloy tayong may pananampalataya at ilagak po natin yung ating buhay sa Panginoong Diyos. Na mayroong kagalakan sa kabila ng pagsubok na mayroon po tayo sa buhay na ito, atin pong ipagpatuloy at tulad po ng ginawa ng Pastor Lito. Para yung ating past, present, and future maging maliwanag din po bilang mga lingkod ng Panginoong Diyos. So, lahat ay magagawa po natin dahil lamang sa tulong ng Panginoon na ating tagapagligtas. Dahil sa ating tunay na relasyon sa Kanya, lahat ay makakaya. Pero ang tanong ko po ngayong tanghaling ito, maliwanag ba? Maliwanag ba sa atin yung ating relasyon kay Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas? Totoo ba sa ating sarili na naranasan na natin na si Jesus ay tanggapin ng totoo sa ating buhay as Lord and Savior? Totoo ba sa ating buhay na may kaliwanagan na kung sakali man na tayo ang bawian ng buhay katulad ni Pastor Lito, alam ba natin na sa langit tayo pupunta? Mahalagang makita po natin at gusto kong basahin sa inyo yung isang talata na magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Sabi po dun sa Juan, Kabanatang 3, talatang 16, sa huling talatang babasahin ko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tatlong bagay. Ang sabi ko dito, ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay totoong nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga buhay na makasalanan. Lahat po tayo. Lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo nagkasala, pero ang Diyos po natin ay mapagmahal. Mahal na mahal ka ng Diyos. Pangalawa, dahil sa kanyang pagmamahal, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Si Jesus, na siyang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang kanyang dugo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sapat ang ginawa ni Jesus para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. At ang panghuli nga po, kailangan nating sumampalataya ng totoo sa Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa ating mga labi, kundi sa puso natin ay maging totoo yung pagtanggap kay Jesus. At sa umaga pong ito, bago po ako magbukas sa panalangin, nais kung mayroon mang isa sa kalagitnaan ito na hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay kay Lord, inaanyayahan kita. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon sapagkat kahit ang pagsulito, ito yung kanyang design. Ang gusto niya, maranasan ng bawat mga tao ng kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan. Ang gusto po niya, maranasan yung kanyang naranasan. Yung buhay na walang hanggan at yung katiyakan ng kaligtasan na kaloob ng Diyos para sa atin. So sa oras pong ito, tayo po saglit na tumungo, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa paglapit mo po sa Panginoon. Kung ikaw ay nariyan at nagnanais, naging maliwanag sa iyo na mahal ka ng Diyos, na si Jesus ay namatay para sa iyo, para sa ating lahat, at kailangan mong siyang tanggapin bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, sundan mo ako sa panalangin ito ng pag-angkin ng pagpapala ng Diyos. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pagmamahal para sa akin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyo. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Maghari po kayo ng lubusan sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. At tulungan mo po ako na patuloy na makasunod ay sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Amen. Panginoon, maraming salamat sa bawat isa na narito ngayon at lalo tigit po sa mga tao na nagsuko ng kanilang buhay sa inyo. Ang dalangin ko, patuloy niyong hayaan lumago sila sa kanilang buhay pananampalataya at makita nila yung direksyon ng buhay, Panginoon, na kasama kayo. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa at patuloy, O Diyos, na aming dalangin, magpatuloy nga kami na may kapayapaan na mula sa inyo. Salamat po sa iyo ang lahat ng pahuri, pasasalamat, pagluwalhating pagsamba. Di aming panalangin. In Jesus' name. Amen and amen. Malakpan po natin ang Panginoong Diyos. God bless you. Tayo po lahat ay tumuyo. Natin yung may puti po. Tapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatagan sa aking puso, sa aking buhay. Paburit pagsabay ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Tapatan mo, O Diyos. Tapatan mo, O Diyos, tunay na dakila.
Sa pagkakataon po ito ay ating pong muling idadalhin sa ating mga panalangin ang buong pamilya ng Ranilio. At ating hilingan ng mga anak tumama po sa unahan at pumuat din sila. Alam niyo po, mamaya ay ating pong buong galang iglalagak na ang mga labi ng Pastor Lito Ranilio sa kanyang ulit hantungan. Mamaya, pag-uhiyo ng pamilya, doon po nagsisimula yung pakikibaka nila sa mahabang proseso ng pagluluksa. At asahan niyo po, ang pamilya nito ay magdadala ng ating may pag-asa sa Panginoon. And sabi ng Lord, we can do all things through Him who strengthens us. Kakayanin nila ito pagkat walang ibinigay ang Lord sa kanila na hindi nila kaya. At yun po ay kasama ang inyong pong panalangin at pagsuporta. Kamustahin sila sa panahon na sila ay makakaranas ng kalungkutan. Yung simpleng pangangamusta, panalangin at sabihin, ipinapanalangin natin sila. Kaya po maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po may pagkakataong makasama sa ganitong uri ng pagdiriwang ng buhay na ibinigay ng Diyos sa buhay ng ating manggagawang Pastor Lito. At ating patuloy na pinapupurihan ng Panginoon. Isang pagsaludo sa isang manggagawa at sundalo ng Diyos na tutuong tapang na kanyang ginampanan ng tungkuling pagkakatawag sa kanya ng buong Panginoon. Isang sundalo ng Diyos na sinabi ng Lord, "Well done, my good and faithful servant." At sa pagkakataong po ito, tayo po ipapanalangin natin ang buong pamilya at hiling ang ating Pastor Ronald at sila ipanalangin, maging ang ating gagawing pagdako sa sementeryo ang pag-iingat ng Lord sa bawat isa, maging ang may salvation muli na ating gagawin sa lugar ng paglalagakan ng mga labi ng ating Pastor Lito. Sige po, tayo po yung isang sangot na lang. Yaira, tinatawagan ka ng pansin sa unang ito. Diba? Hindi pa nakasunod. Andiyan na. Dito ka na. Dito bang ating itaas ang ating mga kanang kamay sa pamilyang ito, ating pong pagkatiwala sila sa Panginoon. Maraming Diyos, napakabuti niyo po sa pamilyang ito ng Ranilio. Ikaw ang nagbigay ng tamang ama para sa kanila. At ngayon naman, Panginoon, na inyo na po siyang kinuha. Naniniwala kami na ikaw ay mananatiling tapat sa buhay po ng pamilyang ito. Hinihiling namin, Panginoong Diyos, na inyo silang patatagin na latigid sa mga pagkakataong ito. Hayaan ninyo ang bawat oras na darating, bawat araw, linggo at buwan, maging mga taon pang darating. Hayaan ninyo ang maranasan nila yung patuloy na katapatan at kabutihan ninyo. Kung paano kayo nagkaloob ng mga bagay na pangangailangan nila habang kasama-sama ang kanilang padre at pamilya na ngayon po'y umuwi na sa inyo. Aming hiling, Panginoon, yung pagyakap ninyo, yung pagkalinga ninyo sa bawat isa po sa kanila. Mapagtagumpayin po ninyo yung kanilang mga pangarap sa buhay. Yung mga nag-aaral, Panginoon, yung pagpalain ng mga pangangailangan at karunungan. Yung may mga karamdaman, Panginoon, pagkalooban nyo ng kagalingan. At Panginoon, yung patuloy ng pagpapala sa lahat ng aspeto ay maranasan ng buong pamilyang ito. Hayaan ninyo na yung pag-ibig na nagmumula sa inyo ang patuloy na magpupulot sa kanila at magpatatag. Salamat sa iyong mga salita na lagi nilang puhubutan ng kalakasan at pag-asa. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga pangako ninyo na hindi nyo sila iiwan ni pababayaan man. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng aral na binigay nyo sa kanila na itinuro ng kanilang padre de pamilya. Panginoon, ngayon siya po'y nasa inyo na. Alam namin, Panginoong Diyos, na sila ay tatayo, titindig, Panginoon, na mayroong pananampalataya. Kaya, Panginoon, umaasa kaming lagi sa iyong biyaya, sa iyong pagsubaybay, sa iyong patuloy na pagkalinga sa buong pamilyang ito. Maraming salamat po, o aming Diyos. Ipagkaloob niyo po ang lahat ng pangailangan nila, Panginoong Diyos. At gamitin niyo po kami, mga nasa paligid nila, Panginoon, mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, Panginoon, at mga kapatid sa Panginoon. Hayaan ninyo maging daloy yan ng pagpapala sa panadalangin,
Daluyan ng pagpapala sa mga pangailangan nila. Ikaw po'y hindi magkukulang kailanman. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa iyo na po namin inihahaminin ang lahat ng ito. At Panginoon, sa oras na ito, hayaan ninyo maging sa paghatid namin sa huling hantungan ng labi ng pastor dito. Patuloy niyong ipagkaloob ang pag-iingat sa bawat isa. Kaming lahat, Panginoong Diyos, ay dadako ng may kaayusan hanggang sa makauwi, Panginoon, ng bawat isa. Maraming pong salamat, O aming Diyos. Sa iyo na po namin inihahaminin ang lahat ng ito at maingat naming ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba. Ito po yung aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. At sa ating pong pangwakas ay pwede po ba ating bigyan ng pagpupugay ang ating Diyos sa buhay ng Pastor Lito, maging sa kanyang pamilya sa isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon at tunay po na sa Diyos ang papurihan. So tayo po ay dadako po sa kanyang lugar ng paglalagakan. Ating pong hilingan din